beloved Boss Mike Cervera. Tirahin na natin to. Tirahin na natin mga kababayan, sa kabila ho mga kababayan, netong katatapos lang na pag-alala ng Ninoy Aquino, ano? Alam niyo naman yung istorya. Ito hong sinasabi nila love trip Ninoy Aquino, Cherry Bacho, Rosario Roberto at Pilem, kasabay ng birthday, ano po, kasabay po ng kaarawan naman ng First Lady. Oo. Ngayon ho, mga kababayan, marami hong mga, yung mga hinampil na hindi mo alam kung saan, kung ano ang pinaghuhugutan netong mga tatanga-tanga na sila Cielo Magno at etong sila Christian Isguera na hindi ho ba marunong, papasok-pasok kayo sa politika, mga tatanga-tanga kayo, nuklukan kayo ng mga kabobohan ninyo, gagamitin nyo ang Pangulo, tapos bigla kayong babanat, gagamitin nyo, bigla kayong babanat, gagamitin nyo. Di ba ba? Yan ang style nila nakita ninyo. Sa minsan na pagkampi nila kay Pangulo at pananahimik nila na matagal, na hindi ho nila binabatikos ang Pangulo, ang nangyari mga kababayan ay minahal sila ng mga loyalista. Aminin nyo. Minahal nyo sila. Kaya nga ito yung palatandaan mga kababayan ko na libo-libo. Mga kababayan, magbe-20 mil na yata yung mga nawawalang mga subscriber nila Mga kababayan, umpisan ninyong mag-vlog, baka abutin kayo ng 1 taon, hindi pa kayo maka 1,000 subscriber Totoo yan, napakahirap po kumuha, makakuha ng mga subscriber. Oo. Pero dito, mga kababayan, napakadaling iniwan ng mga loyalista etong mga putang inanto. Etong mga manggagamit. Manggagamit itong mga ito. Oo. Etong user na sila Cielo Magno, sila Christian Isguera, at iba pa. Yan, user yung mga yan. Ginamit ang loyalista para ho makakuha ng atensyon sa kanila. Ngayon mga kababayan, eto yan. Ang kanilang ini-issue yung pagpirma sa GAA. Ito hong General Appropriation Act na pondo, mga kababayan, para po sa panggastusin ng ating bansa na pinirmahan daw ni Pangulong Bongbong. Alam nyo, ay huwag na nating palilimin ang pagpapaliwanag. Unawain nyo lang. Kundi ba naman mga tatanga-tanga yan? Kundi ba naman nuknukan ng mga bobo yan? Ibig bang sabihin pag pinirmahan mo, ay tiyak na alam mo na agad kung saan gagastusin yan? Alam mo ba agad kung saan mapupunta yan? Na kung ano ang bibilin? Alam nyo mga kababayan, kung gano'n pala ang kanilang pangangatwiran, mga kababayan, silipin natin itong mga kanilang mga iniidolo. Tulad niyan ni Pinoy. Di ba? Pumirma rin yun ibig ba sabihin sangkot din si Pinoy sa PDAP? Alam nyo mga kababayan, kapag ka ikaw ay pumirma, hindi mo naman alam kung saan pa yan, mga ang bibilin, kanino, ibig sabihin kanino mapupunta yung proyekto. Alam mo na ba agad yun? Hindi mo alam yun. Ganon din kasi. Kasi kung ganon ang logic, lahat ito, Gloria fertilizer scam.
Alam din niya, sangkot dapat yan. Eh bakit absuelto si Gloria sa fertilizer scam? Etong PDAP scam. Oh, eh bakit absuelto si Pinoy? Oh, etong Parmali scam. Bakit absuelto si Digong? Utangin lang yan. Tapos gusto ng mga gunggong at tatanga-tanga na si Shelo at si Christian, si Pangulo na Pangulong Bongbong may kasalanan. Kung di ba naman mga gunggong yan? Di ba? Ano? Sige nga, isipin yung maigi. Napakasimple. Gusto nyong panagutin si Pangulong Bongbong pero si Digong, si Pinoy, si Gloria, ligtas sila? Di ba pumirma din sila? Oh. Ay nako, kundi ba naman kayong mga tatanga-tanga? O, tama ba mga kababayan? Simplihan lang natin kasi mga kababayan. Huwag na nating palalimin. Ang dali-dali naman naunawain. Kung ang issue lang nila, kasi pumirma malamang, kundi yan tanga, kasabwat. Hindi nyo lang naunawaan o malalim lang ang inyong pinanghuhugutan sa inyong mga katwiran. Isipin nyo lang, napakasimple. Diba? Hindi natin kailangang magpakatalino din Logic ba? Logic! Oh, pax ka ng pax. Pax ka ng pax. Nasaan yung pax mo? Nasaan yung ebidensya mo na may kinalaman si Pangulong Bongbong sa mga tao na napuntahan ng mga kontrata. Diba? Dapat meron kang pinapakita, pax ka ng pax Pakyo ka pala Tama ba mga kababayan? Pax ng pax pakyo naman pala yan. Oh, dapat pag sinabi mong pax first ka, kung sinabi mo na kasalanan ni Pangulo, tanga si Pangulo, kasabot si Pangulo, meron ka na kagad kalakip na ebidensya. Yun yung pax mo. Oh, tayo mga kababayan, pinaliwanag ko na yung pax natin. Siguro yun yung totoong pax. Sabi ko sa inyo, marami dyan mukha lang matalino pero mga bobot tanga. Diba, Sally Patience? Napakasimple lang Kasi mga kababayan kung daanin natin sa mga malalalim na medyo pa English pa, utang ina, akala nyo talaga matalino sila. Pero mga kababayan, sablay talaga. Oo, kahit anong unawa ko mga kababayan. Diba? Maiisip natin, putang ina, dinaandan lang tayo sa pa-English. Ang total, putang ina, nanliligaw. Tama? Oh. Pero sinasabi ko sa inyo, alam nyo, sa totoo lang, ayoko tong mga, mga pinapansin. Oo. Kasi nakikita natin mga kababayan, di ba? Yung pong kanilang mga ginagawa. Parang eto hong mga dilawan nga umaayon na sa Pangulo. O kaya nga tayo nagtatanong, bakit nga ba ito biglang kumakaliwa imbis na dumiretso lang. Sabi nga ni Pinoy, dito tayo sa tuwid na daan. Bakit ayaw nilang sumama? Bakit ayaw nilang sumunod sa tuwid na daan? Doon nila pumupunta sa mga liko-liko. Wala, mga kababayan, mahihina. Kung yan lang yung mga pangangatwiranan, mga kababayan, huwag kayong magpapadala. Uulitin ko, huwag kayong magpapadala sa mga matatamis at akala nyo'y matatalinong mga salita. Minsan yung mga akala ninyo na maganda, matalino ang mga pananalita, yung pala yung mga nanliligaw sa inyo. Diba Ewan ko. Diyos ko, naiinis ako. Kung meron man kasi kayong mga hugot kay Pangulong Bongbong Marcos, baka kayo mga sinasabi nila na yung mga magulang nyo yung pinaghuhugutan ninyo. Dahil sila noon mga biktima daw ng kung ano-ano.
na mga gawa-gawa lang nila. Abay, balikan natin si Apo Lakay, naalala ko bigla. Baka akala ninyo, Black Star, replay to. Balikan natin, mga kababayan, ang Apo Lakay. Simple lang ito, wala akong masyadong hinanda. Pero sana malaman ninyo kung bakit mahal namin ang Pangulo. Kung bakit mahal namin. Sino? Si Pangulong Bongbong at si Apo Lakay. Bakit? Eto yan. Marcos walang contractual employee pero nung pag-upo ni Cory, ipinasa niya ang bill para magkaroon ng contractual employee. Si Marcos din ang gumawa ng batas para magkaroon tayo ng 13th month pay. Dahil sa malaking pagmamalasakit niya sa mga manggagawang Pilipino, madaming nagalit sa kanya ng mga negosyante. Ayo ba yung mga anak ng mga negosyante na mga tinamaan nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Kaya kayo galit na galit? Kayo ba yung mga elitista na mga tinamaan ng mga inilabas na mga tuntunin ni Apo Lakay noon? Kaya ba kayo nagagalit? Kayo ba ay yung mga naikulong dahil kayo ay mga swail, mga kumukontra sa mga tuntunin ng gobyerno? Kita nyo? Yan yung mga dilawan, mga kababayan. Diba? Yan yung mga dilawan. Kita nyo, mga kababayan, ang tanong, bakit nyo minamahal ang mga Marcoses? Kasi, eto yung nang ginawa bakit anong nangyari? Alam nyo, madali lang din unawain. Kung totoo talaga itong mga putang inang mga dilawan na mga nagpababa kay Apo Lakay, aminin natin, sa kabila ho ng maayos at pagsasaayos na ginawa ni Apo Lakay, bakit ho naging ganito ang buhay ng mga Pilipino? Naging bastos sa sobrang kalayaan, mga kababayan, naging pakawala. Naging pakawala, mga kababayan, alam nyo, mga kababayan ko, iisipin nyo lang maigi. Hindi nyo na kailangan palalimin, lagi kong sinasabi. Ang lahat ng bagay sa mundo, kung nanaisin ninyo, common sense lang yan, maunawaan ninyo. Common sense, mga kababayan. Kaya nga lagi kong tanong kung totoo pala na ang EDSA 1 na nagrevolusyon sila. Mga nagwala sila. Oo. Ang ingay naman nito, wait lang papatayin ko lang tong aking phone. Oo. Diba? Bakit hindi natin maramdaman ang pagbabago? Dumaan na si Cory. Dumaan na si Ramos na mga dilawan. Dumaan na si Gloria. Dumaan na si Pinoy. Dumaan na si Digong na hayok sa kapangyarihang isa pa. Alam nyo, wala naman tayong naramdamang pagbabago Kung iisipin nyo lang maigi, nabubuhay na lang tayo, mga kababayan, nabubuhay na lang tayo sa ganitong salita. Buti pa si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tapos, mga kababayan, napalitan si Cory. Napalitan ni ni Ramos. Ang nangyayari na lang, buti pa si Cory kapag ayaw mo kay Ramos. Ganun din, mga kababayan. Di ba? Puro buti pa. Wala talaga, mga kababayan, yung sincero na paglilingkod sa bayan na katulad ni Pangulong Bongbong. Isipin nyo maigi. Nabubuhay na lang tayo, buti pa si ganito, buti pa si ganyan. At ngayon, nagkaroon tayo ng Pangulo na gumagawa ng kaparaanan, nagpapanagot ng mga magnanakaw. Buti pa, mga kababayan, si Pangulong Bongbong ay maraming proyektong ginagawa.
ipagkailat, mga bobo naman yung mga tatangat, mga DDS, mga kababayan, basura na lang yan. Ngayon, tila mga kababayan, ang nangyayari, dito sa pagkakasundo-sundo na ng lahat, ayaw naman sana natin magsalita pa sa mga ganito. Kaya lang kailangan natin na sabihin at kailangan nating ipamuka sa mga putang inang mga bobo na katulad nila Shelo Magno at Christian Esguerra, etong sinasabi nating tax na to. Di po ba? Oh. Mga kababayan, maganda na yung nangyayari. Bakit kanyo? Nagkakasundo-sundo na sana eh. Sino ba, sabi ko nga sa inyo, sino ba ang ayaw ng pagkakasundo-sundo? Siguro, itong mga putang inan to, ayaw ng ganon. Para bang mga kababayan parang mga makakaliwang grupo na kahit sino ang maupo, gusto nila kaguluhan. Baka eto ang tanong ko, mga kababayan, hindi kaya, etong mga putang inan to, etong sila, Shelo Magno, at etong si Christian Esguerra, hindi kaya sila ang problema talaga sa bansang ito? Hindi ba sila parte na ang hanap buhay nila ay yung kaguluhan lang ng bansa? Nakuha nyo, mga kababayan? Kasi merong mga ganun talaga eh. Ang hanap buhay nila, ay alam nyo naman yung mga makakaliwa, yung mga rally ng rally dyan sa kalye. Ano? Ano ang hanap buhay nila? Ang hanap buhay nila ay yung kaguluhan ng bansa. Hanggat may kaguluhan, kumikita sila. Kaya ayaw nila ng pagkakasundo-sundo. Kasi pag nagkasundo-sundo, wala na silang kita. Ano? Okay ba yon, mga kababayan? Tama ba? Hindi kaya ganon yung kanila? Hindi kaya sila'y parte noong mga grupo na ang gusto lang ay pagkaka-watak-watak para umita sila. Tayo mga kababayan, ang gusto natin ay magkasundo-sundo na at magkaisang taong bayan para sa iisang layunin na may Our beloved Boss Mike Cervera.